Isang Batanggenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. So anyway mga kababayan, eto umpisa na po agad natin etong nakita nating topic na kung saan mga kababayan, etong si VP Inday Sara Duterte mga kababayan, meron po siyang message nung araw ng Kagitingan kahapon mga kababayan, pero kini-question po ito ng iba dahil nga naman mga kababayan, pagdating kasi sa usapin ng West Philippine Sea, nananahimik pa rin po or nananatiling tikom ang bibig nitong si VP Inday Sara Duterte. Pero nga naman kung matatandaan nyo, pagdating nung panahon na si Kibuloy mga kababayan, talagang inuusig ng sambayan ng Pilipino, lalo na ng mga nagrereklamo sa kanya, nagbitaw po ng pahayag etong si VP Inday Sara Duterte na kung saan ipinagtanggol niya etong si Kibuloy. At hindi lang yon mga kababayan, pumunta pa siya sa mismong rally nitong si Kibuloy na talagang bumabatikos mga kababayan sa ating gobyerno. So ngayon, i-play po natin itong nakita nating message ni VP Inday Sara Duterte dito po sa kanyang mismong Facebook page mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Sa paggunita sa mga bayaning veterano sa ika-82 taon ng Araw ng Kagitingan, kaisa ako ng sambayan ng Pilipino sa pagbibigay pugay sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo para sa kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Biruin niya, sinabi ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas sa paggunita ng mga bayani na nagbuwes ng kanilang buhay dito po sa ating bansa na ngayon ay natatamasa natin sa pamamagitan ng kalayaan mga kababayan. Ngayon, ang tanong kasi ng sambayan ng Pilipino dito, bakit hindi naglalabas ng statement etong si VP Inday Sara Duterte na nakikiisa siya mga kababayan na protektahan yung ating soberanya. Hindi lang po yung ating soberanya, kung hindi, yung ating mga teritoryo mga kababayan na pilit kinakamkam ng bansang China. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sila ay natatanging halimbawa ng tapang at pagmamahal sa bayan. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan ay inspirasyon na dapat nating tularan at alagaan. Kaya't patuloy nating isapuso at tutukan ang mga aral ng ating kasaysayan. Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo at kagawaran ng edukasyon ay naglalayong maituro at maipaunawa sa bawat batang Pilipino ang pagpapahalaga sa kasaysayan at sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay. So ngayon mga kababayan, bakit nagbuwis ng buhay yung ating mga bayani para hindi tayo masakop ng mga dayuhan? Ibig sabihin nun, kaya nagbuwis ng buhay yung ating mga bayani kasi pinoprotektahan nila yung ating bansa sa pananakop ng mga dayuhan mga kababayan. Ganun din yung mga teritoryo natin. So ngayon, eto yung suggest ko kay VP Inday Sara Duterte. Nagawa ba niya mga kababayan bilang isang sekretarya ng DepEd mga kababayan, nagawa niya ba na idagdag sa mga aralin mga kababayan yung pagprotekta sa ating mga teritoryo? Ano po, kasi dapat mga kababayan, naiilagay din po yan sa mga libro, lalo na sa araling panlipunan, na dapat ipinapaalam sa mga bata pa lang mga kababayan na meron po tayong mga teritoryo na dapat protektahan mga kababayan, at meron po tayong mga teritoryo na ipinaglalaban. So ngayon kung makikita ninyo, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Sa bansang China kasi mga kababayan, kahit yung mga bata, mga musmus pa lamang, talagang ipinapaliwanag na sa kanila yung kahalagahan ng pagprotektar sa kanilang mga teritoryo mga kababayan. So ngayon, dapat bilang sekretaryo siya ng DepEd mga kababayan, dapat ipinapakita din niya mga kababayan yung pagprotekta sa ating mga teritoryo. Ano po, ngayon, ang tanong kasi ng sambayan ng Pilipino, bakit pagdating sa issue ng West Philippine Sea nananahimik etong si VP Inday Sara Duterte? Uulitin ko mga kababayan si VP Inday Sara Duterte ating Vice Presidente. At kung tutusin yung sinasabi ng mga vlogger na sumusuporta sa kanya na hindi naman daw po si VP Inday Sara Duterte yung Secretary of Defense mga kababayan, bakit daw po siya yung tinatanong? Kung tutusin yung kay Kibuloy mga kababayan, hindi naman related sa issue
ng kanyang pagtatrabaho dito sa DepEd. Pero mga kababayan, nagbigay siya ng statement patungkol dito sa pagtatanggol niya kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ngayon, ang pinag-uusapan kasi mga kababayan, etong patungkol sa teritoryo na kinakamkam ng bansang China na pagmamay-ari po ng Pilipinas mismo. So ngayon, bilang ikalawang Pangulo, gustong malaman at marinig ng sambayan ng Pilipino kung ano yung masasabi mo sa kinakamkam sa ating teritoryo ng bansang China. Kaso nga lang mga kababayan, si BP Inday Sara Duterte hanggang ngayon nananatili pa rin tahimik sa isyu ng West Philippine Sea. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Ipagdiwang natin ang mga Pilipinong veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig at magbigay ng karangalan sa kanilang paninindigan sa ngalan ng kalayaan. Sama-sama nating itaguyod ang Pilipinas tungo sa isang kinabukasang mapayapa, makatarungan at matatag. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Maliwanag naman daw mga kababayan. Nagbibigay pugay si BP Inday Sara Duterte sa ating mga kababayan na nagbuwis ng buhay, lalo na yung mga bayani ngayon. Mga kababayan, na kaya nagbuwis ng buhay ay para protektahan yung ating bansa mga kababayan sa mga mapapanakop na bansa. So ngayon mga kababayan, bilang isang pagkilala sa mga magigiting nating bayani, dapat ipagpatuloy natin yung kanilang sinimulan or yung kanilang ginawa na protektahan natin yung ating bansa at yung ating mga teritoryo sa mga dayuhan na mapanakop, hindi naman sa pakikipagdigmaan. Mga kababayan, kung hindi, sa pagpapaalam sa kanila na yung kinakamkam nila ay pagmamay-ari po talaga natin at kahit kailan ay hindi natin isusuko sa kanila. Katulad ng ginagawa ni PBBM mga kababayan, na kahit anong ginagawa ng China sa atin mga kababayan, pinaglalaban pa rin po niya ang bansa natin. Hindi lang po yung bansa natin, kung hindi, yung mga teritoryo po natin. Kaya nga kung makikita nyo yung panawagan ni PBBM, ipaglaban po natin yung ating soberanya. Kung mapapansin ninyo, yung ibang mga media, talagang kinukulit na magbigay etong si BP Inday Sara Duterte ng kanyang statement dito sa West Philippine Sea. Kasi bilang ikalawang Pangulo nga mga kababayan, napakahalaga ng statement ng isang ikalawang Pangulo tungkol po sa mainit na usapin ngayon, lalo na dito sa West Philippine Sea. Kung titingnan nyo nga dito sa issue ng West Philippine Sea at saka yung secret deal or yung gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte sa bansang China, nananatiling tahimik itong si BP Inday Sara Duterte. Pero nung ipinagtanggol niya si Quiboloy at pumunta pa siya sa rally ni Quiboloy na anti-government, mga kababayan, yung mga pinagsasasabi, talagang present si BP. Diba mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy natin itong usapin natin dito sa nakita nating isang pambalita na kung saan sinasabi dito mga kababayan, eto daw. Diba sabi ni BP Inday Sara Duterte, nagbibigay pugay siya sa mga bayani na nagbuwis ng buhay mga kababayan nung panahon ng World War I, II mga kababayan, na kung saan ipinaglaban po yung ating bansa sa mga mapanakop na bansa mga kababayan. Ngayon, ang sabi dito sa balita na nakita natin, BP Sara iginiit na sapat na ang komento ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte para sa kanya sa isyu ng West Philippine Sea mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin etong balita galing sa UNTV mga kababayan. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na sapat ang komento ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para sa kanya ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Hindi na rin anya ito magkokomento kaugnay sa issue batay sa pahayag ni Representative Duterte. Hindi umano trabaho ng Vice Presidente na magsalita ukol sa nasabing issue. Kita nyo, hindi daw trabaho ng Vice Presidente ang magsalita mga kababayan ukol daw po dito sa kinakamkam na teritoryo po natin dito sa West Philippine Sea. So ngayon, paano naman kung sabihin ng sambayan ng Pilipino, hindi trabaho ng Vice Presidente na pumunta sa rally ni Quiboloy na kung saan ang isinisigaw ay mag-resign si PBBM? Paano kung sabihin ng sambayan ng Pilipino na hindi trabaho ng Vice Presidente ang ipagtanggol etong si Pastor Apollo C. Quiboloy mga kababayan? At hindi trabaho ng Vice Presidente na hayaan na may nagsabit mga kababayan ng mga tarpaulin do sa mga paaralan na Justice for Pastor Apollo C. Quiboloy. Paano kung sabihin ng taong bayan na ganon? Diba mga kababayan, alam nyo kung tutusin,
hindi nga trabaho. Ipagpalagay natin, hindi nga trabaho ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan yung manghimasok at makialam dito sa issue ng West Philippine Sea. Pero bilang isang pangalawang pangulo ng ating bansa, gustong makita ng sambayan ng Pilipino kung gaano ka-concern dito sa kinakamkam na sa atin na teritoryo. Kasi unang-una, kung sinasabi ng mga taga-suporta ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, na siya yung susunod na pangulo kay PBBM sa 2028, dapat ngayon palang marinig na natin kung ano yung side niya mga kababayan sa usaping pagprotekta sa mga teritoryo po natin laban sa bansang China. Kung sinasabi ng mga panatiko niya at ng mga vlogger niya na si VP Inday Sara Duterte yung dadalhin nila at magiging pangulo sa 2028, dapat ngayon pa lang ipinapakita niya na yung pagpapahalaga niya sa West Philippine Sea. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Laban sa China at sa kahit ano pang bansa. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Bago Duterte about me and the President. So anyway mga kababayan, maliwanag naman daw po na yun daw sinabi ni Paulo Duterte, sapat na daw po yun. Mga kababayan, bilang tugon ni VP Inday Sara Duterte dito daw po sa kinakamkam sa ating teritoryo sa usapin ng West Philippine Sea. So ngayon mga kababayan, etong tanong dito. Paano kaya susuportahan ng sambayan ng Pilipino kung sakali mang tumakbo bilang presidente sa 2028? Etong si VP Inday Sara Duterte na ngayon pa lang hindi niya kayang ipaglaban yung teritoryo po natin na kinakamkam ng bansang China. O kahit yung concern man lang or pagmamalasakit mga kababayan doon sa mga kasundaluhan na winater cannon ng China Coast Guard mga kababayan, ng Chinese Coast Guard. So doon pa lang mga kababayan yun kasi yung gustong marinig ng mga netizen kung ano yung sasabihin niya hingil doon. Or kung magkakaroon ba siya ng concern doon sa mga Navy na winater cannon mga kababayan ng China Coast Guard. Pero ngayon mga kababayan, sa kasamaang palad, si VP Inday Sara Duterte nananatili pa rin pong tahimik sa issue ng West Philippine Sea. Pero kung titingnan natin mga kababayan nung panahon ni Kibuloy at nung panahon na binabati ko sa itong si VP Inday Sara Duterte, ipinagtanggol niya yung kanyang sarili. Naglabas po siya ng statement para sagutin yung mga black propaganda laban po sa kanya. Pero mga kababayan, pagdating sa issue ng West Philippine Sea, nananahimik si VP Inday Sara Duterte. So ganoon na pala po ngayon mga kababayan yung paraan ng pagpapahalaga sa nasimulan ng mga magigiting nating bayani. Mga kababayan, yung manahimik ka na lang at magwalang kibo sa issue ng pangangamkam ng China sa mga teritoryo po natin. Diba? Kaya nga mga kababayan, ito isipin nyo mabuti. Kung sakasakali na si VP Inday Sara Duterte yung maging presidente sa 2028 mga kababayan, alam nyo na kung ano ang mangyayari sa West Philippine Sea mga kababayan. Baka nga magulat na lang tayo, di umano. Ang Pilipinas ay maging probinsya na nga lang ng China, gaya ng sabi ni dating Pangulong Duterte. Anyway mga kababayan, ipagpatuloy natin itong usapin natin dito sa isa pa nating topic na nakita. Buti pa nga po itong si Senator Tolentino. Talagang may boses laban po dito sa China. Talagang kinukundina niya mga kababayan yung mga maling sinasabi ng Chinese official mga kababayan patungkol po dito sa ating bansa mga kababayan, na sinasabi na parang tayo pa yung nangaabuso dun sa mga likas na yaman ng West Philippine Sea. So ngayon pakinggan po natin yung mismong sinabi ni Senator Tolentino na kung saan tinawag niyang sinungaling ang China mga kababayan dahil nga dun sa reklamasyon ng China mga kababayan na pagsira at pagbalahura dito sa West Philippine Sea mga kababayan, na parang tayo yung sinasabing sumisira dito sa yamang likas ng West Philippine Sea. So ito i-play na po natin. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging environment friendly? Nagsisinungaling ang China. Iyan ang buwelta ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino sa China. Ito'y matapos tuwing sa inan China ang paglalagay ng payaw ng ilang mangingisda sa Rector Bank sa West Philippine Sea na nakasisira umano sa mga bahura at sa marine environment. Giit ng senador, hindi ang Pilipinas kundi ang China ang sumisira sa kalikasan. Ginawa nga nila. At saka tingnan nyo naman mga kababayan yung ginawa ng China dun sa may Sandy Cay natin. Diba kung makikita ninyo nung nagpunta dun yung mga scientists para suriin yung mga coral reefs po dun, makikita nyo mga kababayan halos mga patay na. Tapos yung iba pa parang naging buhangin na lang.
mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, talagang hindi Pinoy yung sumisira dito sa West Philippines Sea, sa mga yamang likas. Kung hindi, eto talaga pong bansang China, mga kababayan. Uulitin ko ha, yung mga Chinese official po, hindi po yung mga netizen. Mga kababayan, yung ating yung mga Chinese official na nasa government na masyadong aggressive sa pagprotekta sa hindi naman nila teritoryo. Mga kababayan, ano pa ipagpatuloy pa natin? Lang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef, mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila nakasira sa kalikasan. Sabina Shoal, for example, Sandy Cay. Sila, di ba nakita naman ng mga UP marine scientists na iba na yung kulay. They're lying. Suportado ng senador ang Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos. Anya, hudyat ito ng mas pinalakas na alyansa ng Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito. Tama! It is a consequence, perhaps, pero mas maraki yung positive Mas titibay yung diplomatic ties natin doon sa mga defense allies natin na kasama po sa UNCLOS. It will signal a strong deterrence. At saka makikita ng bansang China, mga kababayan, na hindi lang po pipitsugin ang Pilipinas. Makikita niya na may mga kaalyado po tayo na bansa na handang tumulong sa atin, mga kababayan, kung sakasakali na magsagawa po sila ng pagsugod or paglusob sa ating mga teritoryo, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, hindi ko nga maintindihan yung iba. Bakit isinusulong pa nung iba, lalo na nitong si Senator Amy, mga kababayan, na makipag-usap na lang uli at bumalik na lang tayo dun sa dating nakagawian, mga kababayan, na nakikipag-dialogo tayo dito sa bansang China. Di ba gaya nga ng sabi ko sa inyo, natalakay natin to noong nakaraan. Kahit makipag-dialogo tayo sa bansang China, gaya ng hinihiling po nila sa atin, isa lamang po yung ipipilit nila. Ano yung ipipilit nila, mga kababayan? Tuparin natin yung ipinangako, mga kababayan, sa bansa nila. Yung ipinangako ng Pilipinas sa bansa nila, kailangan to pa rin po natin. Yun lang at yun lang naman, mga kababayan, yung ipipilit dun sa dialogo. Kaya nga kung makikita ninyo, yung binasa nating balita, galing po mismo dito sa Xinhua, mga kababayan, sinasabi po nila na hinihimok tayo, ang Pilipinas, makipagdialogo sa bansang China. Pero ang pag-uusapan, mga kababayan, kailangan to pa rin natin yung ipinangako natin sa kanila. Ano po, ibig sabihin nun, mga kababayan, di natin alam kung sino ba ang nangako, kung eto bang si Gloria, si Erap, mga kababayan, or etong si Duterte, kung ano ba yung pangako na pinapahalagahan po nila. Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung statement ni PBBM, wala siyang idea dun sa naging agreement ng China at saka ng dating administrasyon. Kaya nga, mga kababayan, mahirap kasing bumalik sa pakikipagdialogo kung ang pag-uusapan lang at ipipilit nila, to pa rin natin yung ipinangako natin. Ganong hindi naman natin alam kung ano yung naipangako ng bansang Pilipinas sa bansang China, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin Na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin, it will promote more regional stability. Sa kabila ng joint maritime drills ng Pilipinas at iba pang mga bansa, naniniwala si Senator Tolentino na dapat pa rin ituloy ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa China sa diplomatikong pamamaraan. Sa ngayon kasi, para sa senador, hindi naman umano lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Iyan ay kahit ilang Pilipino na ang nasaktan dahil sa mga agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nagfe-flex ng ating counting muscles, katulong yung mga kaalyado natin. So I don't think that it has been aggravated. Siguro ang dagdag lang dito yung water cannoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise ng dangerous maneuvers. Darating din yung panahon na makikipag-usap sila. Ayaw lang nilang mapahiya siguro ngayon. Patuloy na palakasin natin yung fleet natin, dagdagan yung mga barko ng BIFAR, dagdagan yung mga Coast Guard. Kaya nga, mga kababayan, ito, kung gusto nila makipag-usap sa Pilipinas, sila yung pumunta ng Pilipinas. Sila yung makipag-dialogo dito, mga kababayan, at makiusap sila na baka pwedeng payagan sila na pumasok at mag-ano dito sa West Philippines, mga kababayan. Pero nasa presidente pa rin po natin yung desisyon. Kasi nga naman, sino ba naman kasi, mga kababayan, ang may-ari nung palaisdaan, tapos basta lamang papasok
yung payaso at mangingisda doon. Kahit sino naman mga kababayan talagang may inis pagka ganon. Diba, pag mamay-ari mo yung palaisdaan, teritoryo mo yon, papasukin lamang ng isang payaso at basta mangunguha ng isda at mga yamang likas doon sa teritoryo mo. Kahit sino hindi papayag ng ganon. Mga kababayan, tapos sila pa yung mag-aastang may-ari nung pagmamay-ari mo. Diba, kahit sino may ines pagka ganon mga kababayan. Kaya nga hindi ko maintindihan yung ibang mga vlogger, yung mga didishit vlogger, kung bakit sinasabi nila na makipaghati na lang tayo. Makipaghati na lang tayo sa bansang China sa yamang likas ng West Philippine Sea. Sino ba naman tanga, ikaw yung may-ari ng lupa? Bago basta lamang dadating yung isang nagsasabing siya ang may-ari, basta magtitirik ng kung ano doon, tapos kailangan hati kayo. Hati kayo doon sa mapapakinabangan sa pagmamay-ari mong lupain. Diba mga kababayan, kahit sino hindi papayag ng ganon, lalo na kung ikaw ang may-ari, basta lamang papasok yung dayuhan at makikihati. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Vessels na umaayuda, nagbibigay ng gasolina, naglalagay ng payaw. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kita nyo mga kababayan, buti pa si Tolentino may boses. Buti pa itong si Senator Tolentino may boses para para kundinahin etong ginagawa at pagbibintang sa atin ng bansang China mga kababayan. Buti pa nga po ito Samantalang si VP Inday Sara Duterte hanggang ngayon mga kababayan nananahimik pa rin po sa issue ng West Philippine Sea. So paano magiging presidente sa 2029 etong si VP Inday Sara Duterte kung sa West Philippine Sea pa nga lang mga kababayan hindi niya kayang makapagbigay ng simpleng salita para maipaunawa mga kababayan sa publiko yung kanyang pagpapahalaga at pakikisimpatya mga kababayan sa pakikipaglaban natin or pagprotekta natin dito sa ating teritoryo. Kung yun pa nga lang simpleng salita man lang na pagpapakita ng pagpapahalaga doon sa ipinaglalaban ng ating administrasyon mga kababayan at ng ating bansa na protektahan yung kanyang teritoryo ay hindi pa niya magawa, what if pa kaya kapag naging presidente na po siya? Paano niya po protektahan mga kababayan laban sa bansang China yung teritoryo po natin? Baka magulat na lang tayo, isang araw magising na lang tayo, probinsya na tayo ng China. Anyway, ipagpatuloy pa natin itong balita natin dito po sa nakita nating video. Hindi ko alam kung gaano katagal na itong video ni Senator Robin Padilla na kung saan mga kababayan, meron po siyang binitawan patungkol po sa bansang Pilipinas at saka sa China, sa pinag-aagawang teritoryo or kinakamkam ng China na teritoryo po dito sa West Philippine Sea na pagmamay-ari po ng Pilipinas. So ngayon mga kababayan, comment nyo nga kung sang-ayon kayo sa mga sasabihin ni Senator Robin Padilla po dito. Partida, senador pa. Etong si Senator Robin Padilla, tapos ganito yung kanyang sinasabi. I-play na po natin. Imbis na inaaway natin ng China, magkaroon na lang tayo ng joint exploration sa kanila, sa West Philippine Sea. Bakit hindi na lang, sabihin natin si China, bakit hindi na lang tayo mag-usap para sa profit? Huwag na muna natin pag-usapan ng teritoryo kasi hindi tayo magkakaintindihan dyan, di ba? Bakit daw hindi tayo makipag-usap sa bansang China mga kababayan patungkol sa profit or yung kita sa madalit salita? Ngayon mga kababayan, paano ba pag-uusapan ng bansang Pilipinas at ng bansang China yung kita or kikitain dito sa West Philippine Sea kung sakaling magsagawa sila ng paghahanap ng langis dito mga kababayan or pagkuha ng langis? So paano natin pag-uusapan yung usaping kita mga kababayan kung teritoryo nga po natin yun at pagmamay-ari yun ng Pilipinas? Sa tingin nyo mga kababayan, kung ikaw ang may-ari, comment nyo nga kung kayo yung may-ari ng lupa. Sa tingin nyo, ako basta lamang ako papasok dun sa lupain ninyo at magtitirik ako ng kung ano-ano doon. Tapos sasabihin ko sa'yo, hati na lang tayo sa kikitain. 60% yun sa akin, ikaw na may-ari, tama na sa'yo yung 40%. Sa tingin nyo, papayag kayo mga kababayan? Siyempre hindi. Ikaw yung may-ari ng lupa mga kababayan Tapos basta lamang may papasok doon na payaso at magtatayo ng kung ano-ano doon mga kababayan. Tapos pagdating sa hatian ng kita, 40% yung sa'yo, 60% yung sa akin. Ako hamak na payaso lang na pumasok doon sa pagmamay-ari mong lupain. Sa tingin nyo, papayag kayo ng ganon na sitwasyon? Anyway, yun po yung sinasabi dito ni Senator Robin Padilla na pag-usapan na lamang ng bansang Pilipinas at ng bansang China na maghati na lamang po. 60% sa China, 40% sa Pilipinas mga kababayan.
na tayo yung may-ari ng teritoryo. Anyway, pagpatuloy pa natin. Diba? Ang pag-usapan natin, yung kita. Magmuskito ka na dyan, bumutas ka na dyan, hindi naman natin kaya eh. Wala naman tayong kakayahan para bumutas, ma'am. Wala pa tayong kahit anong equipment dito para tayo ang bumutas. Ang China, sigurado, meron yan. E di tsaka tayo maghati. Kung ano ba gusto ng China, dahil ikaw ang namuhunan, o di kung gusto mo, 60 sa'yo, 40 sa amin. Basta pagkakitaan na natin siya. Huwag tayong masyadong maging matigas. Kung ang kumakalam naman na yung mga sikmura ng taong bayan. Diba? Mahirap maging matapang masyado lang gutom ka. Kasi yung katapangan na yun, nagiging pangsiraulo na yun. Kapag kailangan pala, bago ka makipaglaban, mga kababayan, bago may paglaban yung teritoryo mo at tupain mo, dapat busog ka muna. Kaya dapat ang gawin mo, mga kababayan, huwag mo na lang ipaglaban. Ibenta mo na lang. Hayaan nyo na lang, mga kababayan, na yung teritoryo ninyo. Halimbawa, eto, si Ma'am Malin, Kahigos. Meron siyang lupain, mga kababayan. Ngayon, sasabihin ko, ako, basta lamang ako dumating dun sa kanyang lupain. Sasabihin ko, oy, magbubutas ako dito magtatayo ako dito ng gusto kong itayo na negosyo. So ngayon, since ako naman yung magtatayo ng negosyo, tama na sa'yo yung 40%. Ako masusunod kasi ako yung magtatayo dyan sa lupa mo. Kahit hindi na ako magpaalam sa'yo, basta bibigyan na lang kita ng 30% na kita. Kasi nga, ako yung masusunod Ako yung bansang China at kayo yung Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, ang sasabihin ko naman sa inyo, kesa magutom kayo, tanggapin nyo na lang yung inaalok ko. Kayo, mga kababayan, papayag ba kayo ng ganon? Na kaysa magutom kayo, tanggapin nyo na lang yung inaalok ng bansang China na siya na yung bahalang magdesisyon kung sakali man na maghatian ang Pilipinas at saka ang China at dito sa West Philippine Sea, doon sa yamang likas. Ano po, katulad ng mga langis, mga kababayan. So kayo, payag ba kayo ng ganong set? Payag ba kayo sa sinasabi ni Senator Robin Padilla? Kung tutusin, mga kababayan, napakaraming paraan para makakain ng Pilipinas ang Pilipino. Ano po na naninirahan dito sa Pilipinas nang hindi natin ipinapaubay at isinusuko yung ating mga teritoryo. Hindi lamang po dyan tayo mabubuhay sa pakikipagrelasyon sa bansang China. Marami pang bansa, mga kababayan, ang pwede nating makaalyado at makausap pagdating po sa usaping ekonomiya. Mga kababayan, hindi lamang po bansang China. So siguro, itong nakikitang paraan ni Senator Padilla, mga kababayan, ang tanging pag-asang nakikita niyang paraan para mapakain ang sambayan ng Pilipino ay ito pong pagsuko or pagpayag sa bansang China na sila yung magmaniobra sa West Philippine Sea, tapos 40% yung sa Pilipinas at 60% yung sa bansang China. Partida, bansang China pa dapat ang masusunod. Diba, mga kababayan, isipin yung mabuti. Kung si Robin Padilla magiging vice-presidente, si VP Inday Sara Duterte magiging presidente, ano mangyayari sa bansang Pilipinas? Isipin nyo mabuti. Ngayon pa nga lang, mga kababayan, hindi na nila kayang ipaglaban yung West Philippine Sea. Paano pa kaya kung sakali na maging vice-presidente si Robin at presidente si VP Inday Sara Duterte? Ano mangyayari ngayon? Nga ang sambayan ng Pilipino, magigising na lang tayo, mga kababayan, isang araw, wala na tayong teritoryo, ubos na. Nakamkam na lahat ng China. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Pinatigasan natin. Baka ma'am, mga apo na natin, wala pang makinabang dyan. Kasi sila mahaba yung PC nila Tayo ma'am, hindi. Oo. Ako naman, kung sana wala tayo sa krisis na to, na dinadaanan natin ngayon, pwede tayo makipagmatigasan. So sa madalit salita, sinasabi ni Senator Padilla, mga kababayan, na hindi natin kaya ang China. Dahil nga mahaba ang PC ng China, tayo hindi. Ibig sabihin, mga kababayan, kung sakaling harasin man tayo ng China at pilitin ng China na kamkamin yung teritoryo natin, hayaan na lang natin kasi hindi natin kaya ang China. Mga kababayan, parang ganon yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, kaysa makipagmatigasan pa tayo, ipaubaya na lang natin yung West Philippine Sea sa bansang China. Hayaan na lamang po natin. Parang ganun kasi yung sinasabi ni Senator Padilla. Ito partida pa Senador siya dito, mga kababayan. Paano pa kaya kapag naging vice-presidente siya ni VP Inday Sara Duterte? Ano nung mangyayari sa mga teritoryo natin? Baka magising na lang tayo, wala na tayong teritoryo, ubos na.
nakuha na lahat ng China. Mga kababayan, nakakalungkot man isipin, oo, sila yung isinusulong na susunod na mamumuno at magpapatuloy ng nasimula ni PBBM, pero ang tanong, hanggang kailan nila ipagpapatuloy? Kaya ba nilang ituloy yung ginagawa ni PBBM na ipinaglalaban natin, yung teritoryo po natin? Ano po mga kababayan, kaya nilang ipagpatuloy yung tapang na ipinapakita ni PBBM kung sakaling sila yung pumalit sa posisyon sa 2028? Tanong lang naman. Kasi ako, nagtatanong lang ako mga kababayan. Kasi unang-una, isinusulong nila, lalo na ni Panelo, etong si Robin Padilla bilang Vice Presidente at si Inday Sara Duterte bilang Presidente sa darating na 2028 election. Paano kung silang manalo? Ano mangyayari sa bansang Pilipinas? E di ang mangyayari mga kababayan, kada may sasabihin ng bansang China, oo na lang tayo ng oo. Pag sinabi ng bansang China na yung Mindanao, kukuhanin ng bansang China mga kababayan, oo na lang tayo ng oo. Ganun na lang yung mangyayari. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa akin, gutom na yung kababayan natin, ma'am. Trilyon na ang utang natin. Dapat matuto din tayo ng diplomacy, di ba? Sino ba nagpalaki ng utang ng Pilipinas? Kasi pagkakaalam ko, yung iniwanang utang pala mga kababayan itong si Pinoy nasa 5 trilyon. Yun yung pagkakaalam ko, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Tapos ang ipinaman ng utang ni dating Pangulong Duterte kay PBBM ay nasa 12 trilyon mahigit, mga kababayan. Ngayon, kung mapapansin ninyo, kung ang ipinaman ng utang ni Pinoy, pakitama na lamang po ko ha, kung ako po ay mali, ay 5 trilyon kay dating Pangulong Duterte, bakit na doble? Mga kababayan, di ba sinasabi ni Robin Padilla, napakalaki na ng utang ng Pilipinas? Sino ba may kasalanan kung bakit lumaki ang utang ng Pilipinas ng ganong kalaki? Nasaglit mga kababayan, ano po na ipagpalagay natin, nasa 8 trilyon lang yung utang ng Pilipinas, bakit parang biglang na doble? Mga kababayan, na ngayon ay minamana ng Administrasyong Marcos mga kababayan. Di ba kung tutusin, wag sana nilang isisi sa ating gobyerno yung paglaki ng utang. Dapat bilang isang senador, gumawa sila ng paraan para makatulong sa ating gobyerno para mabawasan yung utang. Mga kababayan, mag-isip sila ng mga epektibong paraan kung paano sila makakatulong bilang isang senador. Ba't parang ang nangyayari ata mga kababayan, saglit na pala kasi nila ang loob ng sambayan ng Pilipino na kaya natin protektahan yung ating teritoryo, bakit parang ang isinisigaw nila ngayon, isuko na lamang po natin yung ating mga teritoryo kasi nga hindi natin kaya ang bansang China. Mga kababayan, hindi naman pakikipaggera yung gusto natin. Ang gusto lang natin, protektahan po natin yung ating teritoryo. Yun lang naman mga kababayan At hindi naman po porket nagpapalakas tayo ng ating mga pandigma mga kababayan or mga kagamitang pandigma at mga sasakyang pandigma, makikipaggera na po tayo. Hindi ba pwedeng naghahanda lang tayo sa kung sakaling problema na pwede nating kaharapin or kung sakaling hakbang na pwedeng gawin ng mga kalaban nating bansa, mga kababayan? Diba? Napakababaw nung kanilang argument. Sinasabi nila na hindi natin kaya ang bansang China. So kung hindi nila kaya ngayon pa lang, mga kababayan, paano pa kaya pagka Vice Presidente na etong si Robin Padilla? Di pag sinabi ng bansang China na tigilan nila yung paghawak sa West Philippine Sea, ititigil nila kasi nga hindi nila kaya. Pagpatuloy pa natin to kay Robin. Kasi yung panahon ng katapangan, hindi ito yung oras na yun. Wala tayong isusukong teritoryo. Never. Huwag natin gagawin yon. Sa profit lang. Parang nagnegosyo lang tayong dalawa, ma'am. Sige, ano lang tayo dyan, butas tayo dyan, ha? Basta yung kita dyan, dahil ikaw namuhunan, 60 sa'yo, 40 sa akin. Ganun. Bakit tayo yung 40, hindi sila yung 40? Wala naman tayong puhunan. Oo, Hindi, ang puhunan nga natin yung teritoryo natin. Mga kababayan, dapat nga tayo yung masusunod kasi tayo yung may-ari ng teritoryo, tayo yung may-ari ng lupain. Mga kababayan, hindi po China yung masusunod. Tayo ang masusunod. Sila dapat ang makiusap sa atin na baka pwede na makipagsosyo sila sa atin. Hindi tayo makikiusap sa kanila mga kababayan. Parang ang sinasabi ni Senator Padilla, parang tayo pa yung dumadating na dapat makiusap at umintindi sa lahat ng sasabihin ng bansang China kasi sila yung may puhunan. Ang tanong kasi dito, mga kababayan, hindi naman kasi ang pinag-uusapan dito kung sino yung may puhunan o wala Ang pinag-uusapan dito, bakit sila magsasagawa ng pagbutas dyan? Bakit tayo makikipagkasundo sa kanila na maghatian or makipaghatian sa bansang China kung pwede naman nating suluhin yon? Mga kababayan, kasi teritoryo naman po natin yon.
Bakit pa tayo makikihati sa kanila? Atin nga yun. Diba mga kababayan, isipin nyo mabuti. Bakit tayo makikihati sa kanila? Lupain nga natin yun, teritoryo nga natin yung West Philippines kung pwede naman tayo yung mamili ng bansa na pwede nating makasama doon sa pagsasagawa ng pagbubutas dyan at pagsipsip ng langis mga kababayan. Hindi lang naman yung bansang China yung pwede nating makasangga dyan or makasama sa pagbutas at pagkuha ng langis. Maraming bansa dyan mga kababayan na pwede nating makatulong ng maliit. Maliit lang yung ibibigay natin. Ano po, na tayo pa rin po yung lamang. Dito kay Senator Padilla, dapat China yung nakikiusap sa atin pero parang sinasabi niya, tayo pa yung makikiusap sa China at makikihati sa kita na kung saan 60% yung sa China at 40% lang yung sa Pilipinas kasi sila yung namuhunan. Yun pa nga lang pagmamayari nating lupa, tayo na nga dapat ang masusunod dun hindi yung namuhunan. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Napakapangit naman nun kung wala na tayong puhunan, ikaw pasiga. Parang... Kaya tinatawa na lang siya ng mga media. Kasi nga, sabi dito mga kababayan sa comment basahin muna natin yung ilang mga comment. Sabi dito, kung sa lupa mo ba, papayag ka ba na may mag-join sa kayamanan ng lupa mo, Robin Padilla? Yan yung tanong ng mga nagko-comment. Sabi dito, never Robin again. Malaking pinagsisisihan naming ibinoto ka 40 to 60 tapos atin yan, sira ulo ka ba Robin? Ayun yung sabi ng mga nagko-comment mga kababayan Saan ka ba naman nagkatala? Ikaw na yung may-ari ng lupa tapos yung kita 40% pa yung sayo? Anyway mga kababayan, ito para makita ninyo yung sinasabi natin kanina. Wait lang. Eto. Mahigit 11. Medyo malakas mga kababayan pero pakinggan po natin ito yung sinasabi dito. Yung iniwan daw mga kababayan ni dating Pangulong Duterte utang kay PBBM. Kaya yung naghahanap ng 20 pesos na kilo ng bigas, dapat panoorin nyo muna ito mga kababayan. Eto i-play muna natin. Mahigit 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Sa pinakauling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion pesos ang national government debt sa yung iniwan ni Duterte mga kababayan na utang kay PBBM. Ano po, yung iniwan niyang utang 12.79 trillion as of June 2022 mga kababayan. Yan yung iniwanan niyang utang kay PBBM. Ganyan kalaki. So anyway, pakinggan pa natin. Katapusan ng Hunyo. Kung ikukumpara naman natin ang mga minanang utang ng mga Pangulo, mapapansing hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa... Ayan mga kababayan, tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti to. Ang iniwang utang ni Pinoy kay dating Pangulong Duterte sa Duterte administration mga kababayan ay 5.9 trillion. Pero nadoble po ito mga kababayan kasi nga naman yung ipinamanang utang ni Digong kay PBBM is 12.79 trillion. Biruin nyo mga kababayan lumaki ng ganong kalaki. Hindi naman nila pwedeng idahilan na nagkaroon ng pandemic kasi nga, di ba sinabi nga ni dating Pangulong Duterte, wala na tayong pera mga kababayan. Pero kung makikita ninyo, napakalaki ng naging utang ni dating Pangulong Duterte. Kung ang idadahilan naman nila mga kababayan, yung build, hindi naman po papatak ng ganong kalaki mga kababayan, ganong halaga yung naipagawa ni dating Pangulong Duterte. Diba kung makikita ninyo mga kababayan, na doble pa. Nung panahon ni Pinoy, 5.9 trillion yung utang na iniwan niya kay Digong. Pero yung iniwan ni Digong kay PBBM, 12.79 trillion. Diba mga kababayan, kauupo pa lang ni PBBM, napakalaking problema na yung iniwan ni dating Pangulong Duterte. Ano po, pero yung sinasabi ng mga vlogger na iba, yung mga vlogger ni Duterte, karapatan daw naman at tungkulin ni PBBM magbayad ng utang. Pero mga kababayan, sana naman unawain nyo din yung ating presidente kung bakit minsan sinasabi ng iba mabagal. Yun nangyayaring pagkilos ngayon dahil nga napakalaki ng utang ng Pilipinas. Napakalaki po ng utang na iniwan ni dating Pangulong Duterte na doble mga kababayan dun sa utang na iniwan sa kanya ni Pinoy. Ayan kung makikita ninyo, 5.9 trillion. Tapos ang kay Duterte na ipinamana kay PBBM, 12.79 trillion. Ganun po kalaki. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa 5.9 trillion pesos na iniwan ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nag-iwan si Pangulong Duterte ng 12.79 trillion na utang kay PBBM.
Tinawag na palpak ni Senador Franklin Drilon ang Build program ng Administrasyong Duterte. Sa 75 na proyekto raw kasi nung unang ilabas ang programa, siyam lamang ang under construction o ginagawa sa ngayon. Hindi rin daw nagagastos agad ng mga ahensyang may kinalaman sa mga proyekto ang perang inilaan para rito. Wala pa sa kalahati ang porsyentong ginagastos ng DOTR at DPWH. Saan napunta yung pera? Diba, saan napunta yung pera? Nakikita nyo ba, diba sinasabi nila yung Duterte legacy, marami daw pong bill. Pero hindi nyo ba nakita na sa likod nun? Marami din ng mga palpak, mga kababayan, na ngayon ay kinakaharap ni PBBM. Diba kung makikita ninyo, napakarami ng problema na iniwan ni dating Pangulong Duterte kay PBBM, pero marami din naman siya mga naipagawa, mga kababayan. Diba taliwas doon sa sinasabi ni Roque na tayo daw yung pinakamabagal, mga kababayan, sa pag-usad. Kasi nga, pumapangalawa tayo sa pinakakulelat sa Cambodia, mga kababayan. Diba kung mapapansin ninyo, dito pa nga lang, mga kababayan, sablay na sila Naghahanap sila ng maayos at mabagong mabilis ang Pilipinas. Patatlong taon pa lang, magtatatlong taon pa nga lang etong si PBBM, pero kita nyo naman yung nagawa ni PBBM. Diba? Kumpara dito kay dating Pangulong Duterte, na kaya lang naman, mga kababayan, uminit yung kanyang pangalan dahil nga marami mga Pilipino ang tinamaan ng kanyang war on drugs. Tapos sinabayan niya ditong mga bill na ang sa likod nito, mga kababayan, marami din ng mga pumalpak. So kaya ko ipinakita sa inyo yan kasi sinabi ni Robin Padilla na bauna daw ang bansang Pilipinas, mga kababayan, sa utang. Kaya dapat umasa tayo dito sa bansang China, na kung saan payagan natin ang bansang China na magbutas dun sa lupain natin, mga kababayan, tapos 60% yung sa bansang China at 40% yung sa bansang Pilipinas. Mga kababayan, sa tingin nyo, kung kayo yung may-ari ng lupa, papayag kayo na ganun yung sistema? Diba, mga kababayan, sa tingin nyo, papayag kayo na ganun? Kung may magko-comment dyan na payag sila, magtatayo ako ng bahay sa lupa mo, pero ako yung masusunod. Yung mga magko-comment dyan sa ating comment section na payag sila ng ganun, na kayo yung may-ari ng lupa, magtatayo ako ng negosyo ko sa lupa mo, pero ako masusunod. Ako masusunod kung paano kita bibigyan sa porsyento mo. Isipin nyo, mga kababayan, kung sakaling maging vice-presidente yan, tapos si VP Inday Sara Duterte maging presidente, walang mangyayari sa bansang Pilipinas sa 2029. Asahan nyo na, mga kababayan. Maaga pa lang, baka 2 years pa lang, 2 taon pa lang nilang namumuno, wala na ang teritoryo natin. Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa sinabi nitong si Senator Robin Padilla. Buti pa nga, si Senator Tolentino kinukundila ang China. Samantalang etong si Senator Padilla, puro papure yung sinasabi sa bansang China. Nakakapanghinayang na naging #1 senator ka pa naman. At sinuportahan ka namin nung panahon ng eleksyon. Pero, hindi ka na makakaulit, Senator Padilla. Sa 2028, Senator Padilla, hindi ka na makakaulit. Tandaan nyo, mga kababayan, ang loyalist, minamaliit nila. Diba, ang mga loyalist, talagang sinasabi ng mga didishit vlogger na mas malakas ang mga Duterte. Pero hindi nyo nakikita kung gaano kalakas ang mga loyalist. Mas malakas pa rin po at mas marami ang mga sumusuporta kay PBBM kumpara, mga kababayan, dito kay dating Pangulong Duterte.